Hindi mo maaalis sa mag-asawa na ang paniwala, lalo kami, ako, meron kang sexual rights sa asawa mo eh. So halimbawa, hindi mo naman pinipili eh kung kailan ka yung in heat, ano? So, paano yun? Pag ayaw ng asawa mo, so wala pong ibang paraan talaga kung para ano yung lalaki. So paano yun? Babae ka na lang ba? Di kaso na naman yun. So anong pwede mo sabihin sa asawa mo na paano ako na wala sa batas? Paano naman ako? Wala ka sa mood. Paano ako nasa mood? Ano pong na pwede niyang gawin na nasa batas na wala naman siyang. So anong pwede kong para hindi ako mareklamo ng asawa ko o anong pwede kong sabihin sa kanya na mahal o babe, ano ba? Please help me in a way. Counseling po ang Counseling? Kailangan po ng mga ganyan. Ang counseling o magdasal na lang kayo. But i-correct ko lang po yung statement. Kasi yung urge, mga 30 minutes lang yung urge na yun na mabaliw-baliw ka eh, di ba? Manood po kayo ng Netflix, Korean telenovela. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Padilla nag-uumastang Maginoo sa mga kababaihan, pero bastos ang galawan sa Senado. Yan tuloy na sagot ng pilosopo ng isang abogado. Nito kasi pong panibagong hearing ulit, hinggil sa sexual harassment kay Sandro Mulak sa Senado. Nagtanong itong si Padilla about sa pagtatalik ng mag-asawa. Ayon kay Padilla, meron bang pananagutan ang isang lalaki or babae kapag tumanggi siya sa kanyang asawa sa oras ng pananabik? Alam po ninyo ang sinagot ng abogado. Alamin po natin, halina't panoorin nating itong pagkakalat na naman ni Padilla sa Senado. Taong bayan, ang lalong-lalo ng mga lalaki, paano naman daw po yun? Kasi, halimbawa lang po, yung babae, yung asawa mo, may mixed, minsan kasi, ito totoo po to, minsan akala mo nagpapalambing lang yung asawa mo. So, paano mo masasabi yung no is no? Akala mo lang nagpapalambing o mahirap po ma-distinguish kasi minsan ng babae, minsan parang ayaw pero gusto naman. May ganun. Ano po ba yun? Ano po ba ang kawawa naman kami? Ang depensa namin. O kung kami naman halimbawa ang wala sa mood, meron ba kaming karapatan magno? Mahirap paniwalaan, pero ako lalo, mahirap paniwalaan ako magno. Pero, paano pa pag nagno ako? Yung no means no applies to both genders. So pag sinabi ng husband, no, hindi siya pwedeng i-force nung asawa. Halimbawa naman po, wag naman po sana, halimbawa lang, nagkaroon na kayo ng marital problem, pwede po bang gamitin yon against doon sa babae o sa lalaki? Sabihin, hindi, kasi kaya naman ako nakikipaghiwalay dyan. Dahil tuwing yayayain ko, ayaw. Ganon. Paano po kaya? Pwede po ba yung maging ebidensya din yun? O ano? Yes po, because sa cases, for instance, yung case nung annulment ng marriage, ang ground nun is psychological incapacity. Yung basis ng psychological incapacity is yung mutual obligation ng mag-asawa of love and respect. Ngayon, part of love is showing your love. But kasama po rin doon yung respect. Pag for instance, ayaw ng spouse mo na magkaroon na mag-sex, pinilit mo siya, hindi ka na rumirespeto sa asawa mo. So, grounds yan ng one of the circumstances of psychological incapacity. Pag lagi kang pinipilit na ganyan, pwede ka nang mag-file ng annulment of marriage. So, yun ang po ang importante. Kasi women's rights nga, or men's rights, or human rights nga, hindi po ba? So, respect the human body nga eh. Kung minsan, kasi i-clarify ko lang yung sinabi kong yung anal tsaka oral, kasi
nung iniinak nga to sa Kongreso, maraming congressman nagloloko, no? Sabi nila paano yung dentista nga, yung kinikwento ko po sa inyo. What if a dentist puts an instrument into the mouth? Kasi by definition of rape, any instrument into any opening. So nag-commit ba ng rape yung dentista? Ang sagot naman doon ay hindi. Because yung sa batas, iba yung oral at yung anal sex. So, oral sex, sa anal sex, pwedeng any instrument, pwedeng. So, wag natin naman tinatawag, i-trivialize yung crime ng rape. Wag naman wag tayong magpilosopo. Kasi seryoso po yung allegations of rape. At even in this law, life imprisonment yan. So, lalong-lalo na pag may qualifying circumstance. Ang nakakalungkot po o nakakashock sa panahon natin, incestuous pa. Yung either father and the daughter, either under the influence of drugs, no? Incestuous rape. Rini-rape ang sariling anak. Yun ang dapat talagang bigyan ng malaking parusa. Yung incestuous rape. May tanong pa po ako. Halimbawa po, attorney, siyempre, hindi mo maaalis sa mag-asawa na ang paniwala, lalo kami, ako, meron kang sexual rights sa asawa mo eh. So halimbawa, hindi mo naman pinipili kung kailan ka yung in-heat, ano? So, paano yun? Pag ayaw ng asawa mo, so wala pong ibang paraan talaga kung para ano yung lalaki. So paano yun? Babae ka na lang ba? Di kaso na naman yun. So anong pwede mo sabihin sa asawa mo na paano ako na wala sa batas? Paano naman ako? Wala ka sa mood. Paano ako nasa mood? Ano pong na pwede niyang gawin na nasa batas na wala naman siyang wala kaming choice bigla, gano'n na lang. Matulog ka na lang, gano'n. Siguro po ang issue doon hindi na legal, no? Ang issue doon na yan psychosocial. Sa legal po, alam mo, mapilit yung lalaki. Ano yung sa legal na pwede niyang gawin? Pwede bang, will you help me na lang? Gano'n na lang. Tulungan mo na lang. Ang hirap po pag Tagalog kasi hindi mo masabi, baka bastos ang dating. Matulungan mo ba ako? O paano po kaya? Anong pwedeng gawin na lang ng babae? Talagang no talaga. Bahala ka dyan sa buhay mo. Gano'n. Kung minsan kasi, yung no naman ng babae, hindi naman arbitrary, hindi naman, kung minsan, for instance, kagaya ng, yung instance na laseng yung asawa, or under the influence of drugs, no? At gustong makipag-sex with the wife, no? Siyempre, under that circumstance, magiging violent. Hindi out of love. Attorney, wala pong violent. Hindi po siya lasing. Out of, of urge. Kasi ano po yan, no? Siguro naman, sasang-ayon naman sa akin ng mga taong bayan, pag sinabi kong may iba talagang urge ang mga lalaki talaga. May urge talagang nandun eh. So, paano yun? Andyan ng asawa mo to serve you. Ayaw niya. So, anong pwede kong, para hindi ako mareklamo ng asawa ko, o anong pwede kong sabihin sa kanya na mahal o babe, ano ba? Please help me in a way. Counseling po ang kailangan. Kailangan po ng mga ganyan. Ang counseling, magdasal na lang kayo. But, i-correct ko lang po yung statement. Kasi yung urge, mga 30 minutes lang yung urge na yun na mabaliw-baliw ka eh. Di ba? Manood po kayo ng Netflix, Korean telenovela. Yan pong mga kabunyog na saksihan na naman natin ang kawalang sense na tanong ni Padilla. Hay nako, Padilla, umiral na naman iyan, asal tambay mo sa Senado, pati ba naman iyan pag-usapan pa dyan? Dahil nonsense ang tanong ni Padilla, yan tuloy na sagot ka ng abogado ng pabalang. Yan kasi, pag-isipan kasi ang sasabihin, kaya ka napapahiya pag-aralan mo muna ang pagiging senador.
hindi ka talaga bagay dyan. May hulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.